ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ani na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Magnitude 7.4 nga linog, mitayog sa Manay, Davao Oriental. Mga lugar sa Davao Region apektado. Pipila ka estudyante, angol human na tagakan og debris sa kisame sa ilang eskwelahan. Maritime Interagency Exercises sa Davao City. Kadiyot nga naundang tungod sa linog. Mga misaksi, nangalisang. Pipila ka estudyante sa usa ka tunghaan sa General Santos City. Gi-rescue human na kuyapan atul sa linog. Linog na sinati sab sa Cagayan de Oro City. Mga pasyente sa Northern Mindanao Medical Center, mall goers, opisyales ug trabahante sa gobyerno mihiklin sa mga gambalay. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gitayog og magnitude 7.4 nga linog ang Manay, Davao Oriental nga nabati sa daghang lugar sa Mindanao. Ani report. Ang normal lang nga klase sa mga estudyante sa usa ka tulunghaan sa Davao City nabulabog sa kusog nga pagtayog. Taod-taod, napalong na ang suga sa katunga sa venue ug nagkaanam-anam na og kahulog ang mga panel sa siling. Ang mga estudyante iyahay na sa pag-alsa sa ilang mga bangko nga gihimo nilang pangsagang. Sa laing kuha nga video, makita ang pagkatagak sa ubang kahoy sa venue hangtod sa daghang panel na ang nangatagak. Sa usa ka subdivision sa Lanang, makita ang pag-uyog ni ining sakyanan samtang nanaga na pagawas ang nagkadiyang pamilya atul sa pagtayog. Kining magbanay, nagdali-dali og gawas sa ilang balay dihang nakamata sa kakusog sa linog. Ang mga sakyanan sa National Highway sa Barangay Lasang nang hunong dihang nabati ang pagtayog. Sa usa ka ospital sa Davao City, gipagawas na ang mga pasyente sa kalsada dihang nasinati ang kusog nga linog. Sa kuha sa CCTV, nangatagak na ang display ni ining usa ka tindahan sa usa ka mall sa syudad atol sa kusog nga pagtayog. Nanggawasab ang ubang mga pasahero sa Davao International Airport atol sa linog, samtang ang uban nagtago sa ilawom sa lamesa. Sa Davao Oriental, daw giduyan kining mga oxygen tank sa usa ka tindahan sa lungsod sa Lupon atol sa kusog nga linog hangtod sa nangatumba na kini. Kining usa ka balay sa Baganga sa Davao Oriental, nahugmak na dihang nabati ang pagtayog sa lugar. Una miresponde, nakita pa ang pag-uyog ni ining mga fire truck sa BFP sa Panabo City sa Davao del Norte. Ubay-ubay sab ka mga estudyante ang girescue dihang nakuyapan atol sa pagtayog sa kusog nga linog. Tataw sab ang kakusog sa pagtayog nga nasinati sa Davao de Oro kung asa makita pa ang daw pagsayaw sa yuta. Nagpungko na ang ubang tao sa kakusog sa pagtayog. Sa tala sa PHIVOLCS, nabati ang magnitude 7.4 nga linog kung asa ang epicenter anaa sa Manay, Davao Oriental kaganinang 9:43 sa buntag. Nasinati ang intensity 5 sa daghang lugar sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Davao Occidental ug Davao Oriental. Lakip sab sa Kidapawan City, Sarangani Province, South Cotabato, General Santos City, Butuan City ug Surigao del Norte. Intensity 4, 3, 2 ug 1 sa uban pang bahin sa Mindanao, lakip sa Visayas. Sumala sa PHIVOLCS, ang Philippine Trench ang milihok hinungdan sa pagtayog. Hinuon gi-cancel na sa PHIVOLCS ang tsunami warning alert nga una ni ining gipagula human sa linog. Samtang as of 1:50 PM karong adlaw, nakatala na og kapin 200 ka aftershocks human sa linog. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Nabati sab sa Davao City ang magnitude 7.4 nga linog nga migo sa Manay, Davao Oriental. Gani na bulabog ang pipila ka aktibidad sa syudad nga epekto sa linog. Duna say pipila ka istruktura ang nadanyos. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil.
Sara, pipila ka mga estudyante ang samdan human nga natagakan og debris sa usang pribadong kolehiyo sa Davao City ato sa Linog. Samtang laing kolehiyo nakasinati sab og chemical spill. Samtang kadyusab na undang ang ipahigayon sa mga otoridad nga ginatawag nga Maritime Interagency Exercise human nga naabdan sa pagtayog. Samtang usa ka dos andanas nga residential building sa usa ka subdivision ang gipadapa sa Linog. My goodness, Lord. Nabungkag gikan sa ilang gikalingkuran ang mga misaksi sa Maritime Interagency Exercise sulod sa Davao City Fishport Complex sa Barangay Daliao sa dihang nabati ang kusog nga pagtayog kaganinang buntag. La, kusog yun. Hindi kay patroba. Mismo si Public Safety and Security Chief Angel Sumagaysay ang nimando nga muadto ang mga tao sa hawan nga lugar. Gilayong ni palayo sa building ang mga tao. Lakip si Office of Civil Defense 11 Regional Director Ednar Dayang Hirang. Gipanggako sa mga inahan sa kahadlok ang ilang mga anak. Taod-taod sab unami undang ang pagtayog. Relax lang. Gipakalma sila sa mga otoridad. Tawag ko dito sa Manay, ang sulti sa aming tao dito, there are buildings na cracked, glasses na bungkag, no? But I still have to verify. Gilayon sab na naglusad og inspeksyon ang BDRMC sa Barangay Turil proper sa mga building. Lakip ang sa Don Juan de la Cruz Central Elementary School. Gilayong gipapauli ang mga estudyante human sa pagtayog. Na-cover and hold yun dayon sila. Pag after sa shaking, moto, naog din ang mga bata. Good thing po lagi nga naapod ang mga parents tungod kay o naarapod ang mga bata ba nya naadto nila ilang mga anak, so wala na kaayoy commotion kay pag human sa Linog nadala rin nila uli ang mga bata. Dito sa Doña Carmen Denia National High School, ubay-ubay ang mga estudyante nga nakuyapan. Kay high-rise building man siya, nasa 4th floor. So katong mga nasa ibabaw, nagpanik no, nanghilak sila kay naagay stampede nga nahitabo no. So Nanggawas na sab ang mga estudyante ni ining pribadong kolehiyo sa MacArthur Highway, Matina. Scary po kaya mga electrical lamp, nahugno ang mga TV, ang electrical, and very traumatizing jud kayo. Tapos ang floor kay parang nag-crack na jud talaga, sir. Oo, tas nang abog na gud kay sir, lisod na kay naog ba kay wala na kay makita. Sunod-sunod sab ang pag-abot sa Davao City Central 911 Urban Search and Rescue Team ug ambulansya. Duna manggod mga nasamdan nga mga estudyante. Here naman po sa Mapua Malayan Colleges Mindanao, we were able to evacuate all of the students naman po. No, there were no casualties. All those who were brought to the hospital need like suturing, x-ray, like yung nahulugan ng debris. So kailangan silang isuture. So pinapadala namin sa hospital. They're all stable. Suspendido ang klase samtang ginasuta ang integridad sa ilang school building human ang Linog. We are able to already inform all of our students that if they are able to, they can go home already. But as of the moment, while we are still checking over the entirety of the building. Samtang sa laing pribadong kolehiyo sa syudad, dunay nahitabong chemical spillage sa ikaunom nga andana sa usa ka building. Gilayong miresponde ang BFP-11 Special Rescue Force alang sa saktong containment ug safety. Sa usang subdivision sa Barangay 9A, gipahapa sa Linog kining dos andanas nga residential building. Tataw ang kadako sa danyos sa maong balay. Gani natanggal ang parte sa pader niini. Upat ka mga tagbalay matud pa ang naasulod ato sa Linog. Maayo na lang kay luwas silang tanan. Sara, subok palandungon nga usa ka 80 anyos nga lolo ang namatay human nga nadatugan siya og nagkulaps nga pader sa Davao City. Nakita ang biktima nga nadatugan sa nibigay nga pader sa Purok 3 Soliman, Barangay Tomas Monteverde. Nagkulaps matud pa ang konkretong pader nga mo inabilin gikan sa gidemolish kani adtong estruktura ug natumba ngadto sa naglingkod nga tigulang ato sa pagtayog. Nakig-alayo na ang Davao CSWDO sa pamilya sa biktima alang sa ihatag nga assistance. Samtang gilayong nagtagbo ang Davao City Disaster Risk Reduction Management Council. As of 3:30 PM, doon na nirespondihan nga 347 ka mga individual nga nakuyapan ug nakahiagom og minor injuries. Anaa sila karon sa stable nga kondisyon.
Sara dugang pahimangno sa mga otoridad nga mahimong alerto gihapon sa posibleng mga kusog nga aftershocks. Sara. Okay, amping budiha. Ug daghang salamat Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makaban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Pagtayog ang nasinati sab sa Cagayan de Oro City atol sa magnitude 7.4 nga linog nga sentro sa Manay, Davao Oriental. Mga pasyente ug medical personnel sa Northern Mindanao Medical Center, lakip mall goers, hotel guests, staff ug tenants ang nanghikling sab. Klase sa pampubliko ug pribadong tungahan sa syudad suspendido. Ani ang report ni Cyril Chavez. Igo na lang sa pagpanangpit sa ngalan sa Ginoo o pagtago ilawom sa hospital bed. Ingon ane ang sitwasyon ni Ana Marie uban ang iyang anak nga na-admit sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City atol sa pagtayog sa kusog nga linog pasado alas 9 sa buntag Biyernes nga sentro sa Manay, Davao Oriental nga nasinati sab sa syudad. Matod pa, anaa sila sa 4th floor sa ospital diyang miigo ang linog, rason nga wala na sila makagawas pa. Hinoon, luwas ra sila sa makuyaw nga kahimtang. Sa kuwang video sab ni Justin Nakua sa 4th floor sa NMMC, kita ang daw pagduyan sa mga dextrose sa mga pasyente sa mong ospital atol sa pag-igo sa linog. Gani kita pa ang mga lamesa, lakip na gamit nga nakapatong niini nga daw giduyan-duyan. Gani sa kuha ni Fed Dayaw, dapit sa OB/GYN department sa NMMC, kita ang mga medical personnel, lakip watchers ug pasyente nga nanggawas sa building sa mong ospital atol sa pag-igo sa linog. Usa si Nanay Corazon, kinsagikan pa sa Surigao City ug anaalang sa NMMC aron magpa-check up sa outpatient department. Tumang nervyos kuno ang iyang gibati tungod sa maong linog. Nagpanik ang mga tao, sigawas. Tapos ako ni hunong ra lamang ko kay magpaabot kung kanus ama kuan hunong raman mo nang ni balik ko paglingkod. Samtang pinaspasay sab nga nang hikling ang mga trabahante sa Cagayan de Oro City Hall atol sa pagtayog sa linog. Gani mismo si Mayor Rolando Uy, lakip sab sa mihikling gikan sa iyang opisina ngadto sa open area gawa sa City Hall. Base sa intensity meter sa CDRRMO, miabot sa intensity 4 ang nasinating linog sa syudad. Dali sab nga nang hikling ang mall goers, tenants, hotel guests ug personnel ni ining dakong mall ug hotel sa downtown area sa syudad atol sa linog. Kita ang pag-adto sa mga tawo sa mas luwas nga lugar nga walay atop. Paspasab nga nakamontar og incident command center ang management sa mall ug hotel ug ila giliyong gisuta ang kahimtang sa mga tawo sa lugar. Wala giliyong gipasulod ang mga tawo sa mong mall ug hotel, sanglit gisuta una sa mga eksperto ang integridad sa ilang establishmento. Hinoon, una mag-alas 11 sa buntag, hinay-hinay nang gipabalik ang mga tawo sulod sa mall. Samtang dinhi sa City Central School sa Cagayan de Oro City, human ang pagtayog sa kusog nga linog nga nasinati dinhi sa lungsod. Pausa-usa na nga gauli ang mga estudyante uban ang ilang mga ginikanan o guardian nga nahimo nilang sundo. Ilabi pa nga usa sa mga pulisiya sa eskwelahan, dili tugutan nga makauli ang estudyante kung walay mo sundo kanila. Maayo na lang sanglit walay natalang naangol nga mga estudyante sa mong tunghaan. Human ang linog, gileyon sab nga nag-inspeksyon ang mga personahe sa Office of the Building Official kon OBO og City Engineer's Office ngadto sa tulo ka ospital sa syudad. Usa na niini ang JR Borja General Hospital. Sigon sa OBO, magpadayon pa ang ilang pagtuyok sa nagkadiyang parte sa syudad, lakip na mga tunghaan aron masuta kung aduna bay mga liki o danyos nga natala resulta sa linog. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Apektado sab sa magnitude 7.4 nga linog sa Manay, Davao Oriental ang General Santos City kung asa gi-rescue ang pipila ka mga estudyante sa usa ka tunghaan human nakuyapan atol sa pagtayog. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Efren Mamak. Efren.
Sara, gumikan sa panik, pipila ka mga estudyante sa General Santos City ang nakuyapan atol sa linog. Samtang klase og trabaho sa publikong opisina sa lungsod, gisuspende sa otoridad. Dunay estudyante nga gibaba. Dunasay gisakay sa stretcher. Samtang dunasay usa ka estudyante ang paspas nga midagan samtang gatuklod og wheelchair. Kini ang sitwasyon sa mga estudyante sa usa ka pribadong tulungaan sa General Santos City diyang nanggawas padulong sa open ground human nasinati ang intensity 4 nga linog sa lungsod kaganinang buntag. Kini human sagad kanila ang nakuyapan human nagpanik. Iyan yung mga nagpanik na supposed to be dahil sa every quarter talagang nagko-conduct tayo ng National Simultaneous Earthquake Drill. Hindi na dapat nangyayari yun. Bata kasi, bawat tao may kanya-kanyang reaction. Hinuon gilayon kining gitagad sa responding medical team o gidala sa ospital aron ma-assess. Samtang ang ubang mga estudyante ang padayong ipakalma sa mga magtutudlo. Samtang sa headquarters sa General Santos City Police, madungog ang kasaba nining glass door sa usa ka conference building gumikan sa linog. Taod-taod, nanggawas na ang mga PNP personnel padulong sa open ground. Sa pagronda sa news team, dunasay pipila ka mga pasyente ang gipagawas sa open area sa usa ka ospital. Samtang, dunay mga empleyado ug customers ang nanggawas gikan sa usa ka mall. Matod sa CDRRMO Jensen, gilayon nilang gisuspende ang klase sa tanang tunghaan, lakip na ang trabaho sa mga pampublikong opisina sa syudad. Hinuon base sa ilang assessment, walay natalang danyos nga nahitabo, lakip na sa mga naangol sa insidente. Sa karon nagpadayon ang assessment sa City Engineering's office sa mga building sa lungsod. Fortunately, wala naman kaming na-observe na damage talaga. No? Pahimangno sa buhatan nga mag-igmat kung ugaling may kalamidad susama sa linog. Ang importante lang po, huwag tayo magpanik, manatili tayo sa kung ano, saan tayo naroroon. Execute lang natin yung duck over and hold. Protect your head, no? Kasi yun yung pinaka-vital na organ. And then, saka po tayo mag-evacuate pagkatapos na ng shaking. We proceed to the safe evacuation area and then stay there until the authorities tell us na pwede nang pasukin ulit yung mga gusali. Sara, giawhag sab sa CDRRMO ang katawan nga kung ugaling dunay mapalgan nga mga crack sa building nga posibleng epekto sa linog, gilayon i-report kini sa buhatan aron ma-assess. Sara. Okay, dagang salamat Efren Mamak ug amping mo diha. Sa laing balita, gilaumang magpatuman og pag-ubos sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, base sa 4-day trading, posibleng moubos og 17 centavos kada litro ang presyo sa gasolina. Samtang moubusab og 54 centavos ang matag litro sa diesel ug posibleng 47 centavos ang ikunhod sa matag litro sa kerosene. Kung madayon, kini ang unang semana nga pagkunhod sa presyo sa diesel ug kerosene human ang 7 kasagunsong semanang pag-usbaw. Samtang kahinumdumang misaka ang presyo sa gasolina sa miaging semana. Ang pag-ubos sa presyo sa lana tungod sa sobrang supply sa krudo, pagtaas sa US inventory ug panagsabot sa Israel ug Hamas nga undangon ang giyera sa Gaza ug US government shutdown. Mamahimo pa kini mausab base sa resulta sa trading karong adlaw. Pagpahunong sa kontrata sa pribadong kumpanya nga nagdumala sa sanitary landfill sa Cagayan de Oro City, gilaraw sa Clenro human ang palpak matud pa nga sistema niini sa landfill. Aniyan detalye. Gitumbok sa City Local Environment and Natural Resources Office kun Clenro nga hinungdan sa pagadilatar sa pagpangolekta sa mga basura ang daot nga dalan pasaka sa sanitary landfill sa syudad. Tungod dagang higayon nga matanggong ang mga truck sa ubos sa landfill tungod sa kadaot sa dalan. Sumala sa Clenro nga pakyas matud pa ang kontraktor sa sanitary landfill nga ma-maintenar ang kahapsay niini, labi na ang mga access road paingon mismo sa dumping site. Palpak ang kontraktor diya sa engineering nga wala gyud na atiman og ayo ang dalan. So hinaut niya masabtan sa mga kaigsunan nato nga ayo ipahid tanan sa Clenro, no? Dugang pa nga dulan 100 million pesos ang kantidad sa kontrata nga gi-award sa Cagayan de Oro LGU sa kontraktor nga Jumara Construct Corporation niadtong March 2025 alang sa operation and maintenance sa sanitary landfill ug mahuman sab kini Marso sunod tuig. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang Jumara Construct Corporation
sa address nga nakabutang sa Notice of Award aron makuhaan sila og pahayag apan pakyas ang news team nga malocate ang ilang opisina. Sa pagkakaron, ana-ana ang mga kagamitan sa City Engineer's Office sa pagalungan sanitary landfill alang sa temporaryong pag-ayo sa dalan paingon sa dump site. I already recommended, no, akong gisultan si Mayor, inyadila man na i-resend na, i-cancel na ang contract. Wala pa'y pahayag ang maong kontraktor. Padayon nga bukas ang programa sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa kontraktor alang sa ilang pahayag sa rekomendasyon sa Clenro. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Usa ka lalaki ang patay human gipaak ug bitin sa Mawab, Davao de Oro. Sa impormasyon sa Mawab Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, gidala pa sa ospital ang biktima apan nakabsan sa kinabuhi tungod sa ubay-ubay ka pinaakan sa iyang lawas sa Purok 4 Sitio Libertad sa Barangay Malinaon sa Mawab pasado alas 2 Huwebes sa hapon. Saysay sa inahan sa biktima, miadto sila sa umahan sa nasangpit nga lugar ug kalit nga gipaak ug bitin ang iyang anak. Midagan ug nagsumbong pa kaniya ang iyang anak nga napaakan daw kini og banakon sa makadaghang higayon. Giabisuhan sa mga otoridad ang mga residenteng nagpuyo sa mga hilit nga lugar nga kanunay mahimong alerto. Kung mamahimo, magsuot og baga nga pantalon ug botas ugaling moadto sa mga kabaglutan o kalasangan. Nagpaabot karon og pahasubo ang Mawab MDRRMO sa pamilya sa maong biktima. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nakatala og usa ka namatay sa Mate City, Davao Oriental human mitay-og ang magnitude 7.4 nga linog sa lungsod sa Manay sa maong probinsya. Samtang paspas nga nanggawa sa mga gambalay ang pipila ka mga Davaoenyo dihang nabati ang linog. Ani ang report ni John D. Esteban. Nagdinaganay ang mga tao gikan niining taas nga condominium building sa Ramon Magsaysay Avenue sa Davao City sa kabalaka nga basin matumpag ang gambalay. Human ang magnitude 7.4 nga linog, kaganihang buntag ang uban nagtiniil na nga nigawas. Ang uban nagpanic attack tungod sa kahadlok. 15th floor po. Can you describe? Paspas man po na itabo. Pag nanan nag-crack nga sa loob jud. So mao to nagdaga na rami sa fire exit. Sa sulod wala na mo kada cover and hold. Ay may kalakaw kayo sa impact pa. Ang mga signage sa karsada giuyog sa. Naapay dibuto nga transformer samtang gatayog. Patay ang usa ka 57 anyos nga babae sa Mate City sa Davao Oriental. Human madatugan sa natumpag nga pader nga perimeter wall sa usa ka opisina nga anaara sa likod sa boarding house nga gipuy-an sa biktima. Sa impormasyon gikan sa Mate City Information Office, ato sa pagtayog gibalikan pa daw sa biktima ang iyahang tuwalya sa halayan. Pagdagan palayo, naabtan siya sa paghugno sa pader o sa perimeter wall. Dali usab nga gidala sa Davao Oriental Provincial Center ang mga nakuyapan og nagpanic attack tungod sa kahadlok. Kauban si Bebot Kahe sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao. Sa laing balita, 8 kabalay ang naguba atol sa paghapak sa kusog nga hangin sa Balut Island sa Sarangani sa Davao Occidental. Sa mensahe nga gipadangat ngadto sa GMA Super Radio Davao ni Harley Sauro, ang LDRRMO designate sa Sarangani, Davao Occidental, naguba human natumbahan og kahoy ang usa ka balay sa poblasyon sa Barangay Mabila sa maong lungsod. Samtang 3 ka balay ang totally damaged ug 4 ang partially damaged sa Sitio Sucor, Barangay Laker. Dunasay usa ka pump boat ang nadanyo sa samang barangay. Sa karon temporaryong mihiklin sa ilang mga kabanay ang pipila ka mga apektadong residente samtang sagad kanila ang nagpabilin sa ilang panimalay. Nakaalerto na sab ang Sarangani MDRRMO tungod padayon nga nasinati ang kusog nga hangin sa maong lungsod. Sumala sa LDRRMO ang kusog nga hangin epekto sa Intertropical Convergence Zone. Ug mao kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao.
Tibok pwersa para sa mas da komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Mga kapuso, stay safe ug mag-ampi kita kanunay.